bago ko ilatag po yung construction methodology natin, I think dapat maintindihan din natin ano ang history ng EDSA. Ito po yung, I don't know, siguro sa atin lahat dito, hindi natin alam. EDSA is Highway 54 pa mga araw. Ang Highway 54 na EDSA, nagawa ko yan noong 1939. 1939 ba yan? During that time, yung EDSA is only about 2 lanes na. 2 lanes lang yung EDSA in 1939. Then, continuously it was expanded. The last one natin dito na ginawa ng EDSA ay yung para yung 1939, konkreto na po yan. Now, in 1980, noong doon sa panahon ni dating First Lady Imelda Marcos sa Metro Manila Commission, that was the time when EDSA was expanded sa lahat na, no? Yung maximum expansion ng EDSA na ginawa. And at that time, noong 1980, yun na rin yung existing concrete na nakikita natin ngayon. Over the years, siyempre, sa dami na ng pinagdaanan ng EDSA, yung traffic, both mabibigat din na truck at saka sa volume ng traffic na dumadaan dyan, it has actually outlived its design capacity at saka yung structural design ng pavement. So this is the reason why, nung natatandaan po ninyo, over the years, mga several years back, sa Department of Traffic, reblocking na po tayo na reblocking because many of the existing pavements, mahina na and bumabagsak na. So, if sabi nga ng Pangulo, I think we have to do it once and for all para iwasan natin yung reblocking every weekend, nakaka-istorbo sa ating traffic. Pangalawa, pag reblocking tayo na reblocking, it will be a perpetual activity. Hindi na natin maiwasan yan. Nag-reblock ka sa isang lugar, tapos babalikan mo, pupunta ka sa isang lugar, babalikan mo na naman yung reblock mo in no time at all dahil nga po sa traffic natin. So, once and for all, ito na po yung plano natin that we have to rebuild and reconstruct the entire EDSA in itself. So, ang bago natin dito, ang concept of the EDSA rebuild is we will change the pavement. Baguhin ho natin yung pavement ng EDSA into a new pavement. In other words, bubungkalin po natin yung existing pavement sa EDSA, papalitan po natin ng bago. Kahit pa paano, may gagawin kami at yun ang trabaho namin ni Chairman yun at ng DOTR, kasama na rin ang mga LGUs natin, na kahit pa paano, maiksa naman ng konti yung hirap na parating dahil sa EDSA rebuild. So, ang isa pang sinabi ng Pangulo, bago po natin ipasa kay Sec Manny, ay kailangan dapat gawin din natin komportable ang EDSA para sa mga commuter at sa mga pedestrian. I just wanted to show you something, no? Itong slide. Ito ay mga drawing ni architect Antonio Toledo way back in the 1930s, 1940s, nung kino-conceptualize pa ang EDSA, no? At makikita natin dyan, kagaya ng mga malalaking mga boulevard na nakikita natin sa ibang mga bansa, yun ang original talagang concept ng EDSA, no? It was really a very commuter, very pedestrian-friendly road, no? And kagaya nung sinabi na rin ng Pangulo, kailangan ang pedestrians kailangan kasama sa gagawing pag-rebuild ng EDSA. Kaya hindi lang sasakyan, kundi pati pedestrians, yan ang magiging plano din ng DPWH. Para talagang maayos na natin ang EDSA once and for all, no? Kanina nga umaga, naglakad ako ng siguro mga 5 kilometro sa EDSA. Talagang, aminin ko sa inyo, delikadong EDSA para sa pedestrian ngayon. Pero ang kinagandahan niya, dahil nasa plano ng DPWH, gagawin na natin safe din ang EDSA para sa mga pedestrian, hindi lang para sa mga